Yes, nandito tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio guys, na kung saan nandirito yung sa mga supporters ng Inday Sara, no? So nandito pa tayo ngayon guys. Yung modern jeep na palpak na ibig sabihin na ini-implement ngayon ng administrasyon. Nasaan ang Baclaran? Ayun! Mga taga-Baclaran Cooperative, kumari ito. Yung Liberty Paper at saka ang PVC pipe plastic. Kaya sa mga lasino, asan yung mga taga-home credit? Taas ang kamay! on! Asaan mga home credit? Pumutang na ako kayo! Pupunta ako dyan mamaya! Okay, yung mga senior citizens din po natin na nandito sa likod. Sila Tito Peter Labinya, nandiyan po sila. So nakikisa po sila sa atin. At ngayon naman mga kababayan, no? Bukod po kasi sa mga issue at pagpapahayag na ating gustong talakay ngayong araw na ito, tatalakayan din po natin ngayon ang mga issue na nangyayari sa ating bansa. Kaya mamaya po yung mga speakers natin, no? Isa-isa po silang magbabanggit at kayo po ay bibigyan ng mga idea ano ba ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung bakit ang obrerong manggagawa ay patuloy na naghihirap, na para bang nararamdaman natin, hindi natin nararamdaman ang ating pagpapagal. Kung hindi tayo lamang ay patuloy na nagbubuwis sa gobyernong hindi natin alam kung saan po dinadala ang kaban ng bayan. Kaya mamaya tatalakayin po natin yan. At sa punto mong ito, nais ko pong ipakilala ang isa pa nating makabuluhang speaker sa araw na ito. Tinatawagan po natin walang iba kung hindi si Mr. Ed Laurencio. Palapakan po natin. Ed. Ito Ed. Ito Ed Francisco. Ito Ed, pasensya ka na. Huwag kang mag-alala, lalapit tayo sa home credit mamaya. Ang binanggit ka, apelyido ng... Kung wala kayo, wala ang namamahala. Hindi mo ba? Kung walang labor, walang management. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa mabuting pamamahala. Good governance. Yan po ang ating minimithi tuwing eleksyon. Sana ang mailalagay nating tao ay gumawa ng mabuting pamamahala, mabuting pamamalakad sa gobyerno. Kayo po ang humusga. Mayroon pong 10 karakteristik ang good governance o yung mabuting pamamahala. Ito po ay ginawa kong acronyms para po maintindihan at madali pong ma-maintain sa ating memory kung ano ang good governance. Ito po ay great peace, dakilang kapayapaan na parating po natin pinapangarap dito sa ating bansa. Great! G stands for godly. Ang mabuting pamamahala po ay makadiyos, hindi po makapera, makademonyo na katulad ng nasa Malacanang, nasa Kongreso at nasa Senado. Di po ba? Yan po, dapat ang mabuting pamamahala ay makadiyos. R stands for responsive. Dapat ang pamamahala ay tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan, hindi tumutugon sa kanilang bulsa o sariling pangangailangan. Di mo ba? E, equitable. Dapat po pare-pareho, pantay-pantay. Hindi po may tinititigan at tinitingnan. Pagkakalaman
lamang sa politika, nasa tabi ka lang. Pagkakampi, nalulunod na sa ayuda. Katulad po, ngayon tayo'y ayuda nation. Hindi po ba ang ayuda ay pinipili lang ang pinagbibigyan? Di ba? Pagka ang iyong bahay ay gawa sa hollow blocks, pera ka na dahil mayaman ka na. Di po ba? Hindi nila alam na ikaw pa wala ay nangungupahan lang doon. Pera ka. Di po ba? Darating ang eleksyon, pagka hindi nyo sila ibinoto at nag-leader ka yung kanilang nakalaban, pag may ayuda, pwera ka na. Di po ba? Dapat po ang pamamahala ay pantay-pantay, pare-pareho. Transparent. Nakatulad ng isinusulong ng hakbang ng maisog. Transparent. Ibig sabihin po, matutukoy, mahahabol. Ang korupsyon po ba, natutukoy natin o nahahabol? Napakahirap po tukuyin ang korupsyon. Kaya nga po, ang ating mga kandidato dito sa Maisog ay dapat mag-isip kung paano cashless na ang transaksyon sa gobyerno para lahat ay merong resibo. Participatory. Dapat ang mamamayan ay kinukonsulta at nakikilahok. Sino pa ang nakaalam dito na ang ating reserve na ginto ay ibebenta yung 25 tons? Hindi ba sila lang po ang nakakaalam? Kinonsulta. Sino po ang nakakaalam dito na ang utang natin ay nasa 16 trillion na po na nakasanla na ang ating magiging apo kahit hindi po pa po natin bakit nakikita. Dapat po ang pamamahala ay epektibo, magaling, mabilis. Ano po ang nangyari doon sa 5,500 flood control projects? Epektibo ba yan? E di wala. Hindi natin makita. Kung bibilangin po natin ang 5,500 flood control projects, ibinilang na po